Alamin nga nahon natin ang pinakauling sitwasyon dyan po sa malapit-lapit sa West Philippine Sea. Dyan po sa ating Western Command. Nasa ating pong linya, spokesperson for the West Philippine Sea ng Armed Forces of the Philippines, si Rear Admiral Roy Trinidad. Admiral, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Kuya. Admiral, naririnig niya ako. Naririnig ko yung background eh. Good morning. Yan, okay. Good morning. Maraming salamat sa pagtanggap sa aming tawag, Rear Admiral Trinidad. Sir, una ko na muna siguro. Kumusta na ho ito pagbabante sa West Philippine Sea? Lalo na ho dun sa mga lugar na minamataan po tayong mga research vessel ng China. Yes, marami tayong mga namamataan especially for the month of July. Itong kamakailan lamang yung nabanggit na 3 research vessel na pinuntahan in-intercept ng ating Philippine Coast Guard. Mm-hmm. So totoo yan, may mga nakapasok ng 3 at maliban nun, Bok Orly, for the month of July 2025, may more than 12,000 tayo na monitor na iba't ibang klaseng barko within our archipelago. So na dumaan sa atin. Parang noon mga paisa-isa, padala-dalawang research vessel. Ngayon yata, parang tulad ng binabagit niyo, 3, minsan sobra pa sa 3 na mamataan. Ito hubang mga ito agad naman natin napapaalis? Ito naman yung napuntahan naman ng Coast Guard. Pumasok sa ating, within our EEZ, umalis, pumasok, and then tuloy ang umalis ng chinalis ng Philippine Coast Guard. Pabalik-balik siya. Yung nga aking gusto i-confirm dahil parang hindi mo manawa kung ano gusto gawin. Lalabas tapos biglang babalik sa ating exclusive economic zone at ang pinakamatindi talagang lumalapit pa minsan sa ating kalupaan tulad sa mga ginagawa nila sa may Mindoro area. Yes, may last time may pumasok din malapit sa may Mindoro at na-challenge din yun. So ito ay mga challenges na hinaharap ng Coast Guard, ng Navy, minsan ng BFAR sa pagbabantay sa ating kapuluan. Okay. Ano ito? Talagang sinetsempohan nila kung saan medyo may, kumbaga sa basketball, may butas sa ating depensa. Andito halimbawa yung Navy, andito yung Coast Guard. Lilipat sila sa kabila at makikita mo, bigla na lang doon may mga kulay puting barko naglalayag ng galing sa China. Ganun ba nangyayari? Magkaminsan, Admiral? Hindi natin masabi kung sinetsempohan tayo or kung dumadaan lang sila o may kinakondak na illegal na research. Ang importante, nagmamasid tayo at pag may na-detect tayo, ay nakapag-responde tayo sa kanila. Okay. Sa kaya, masasabi natin na wala pa ng pagkakataon na hindi natin napupuntahan dahil kulang na tayo ng barko. So pare, agad naman nakaka-responde mga barko ng Coast Guard, Navy, kung kinakailangan, at BFAR, Admiral. Yes, ang pinaka-importante doon, Bok, number 1 is yung ating detection capability na part naman ng ating maritime domain awareness. Pangalawa, pag ma-detect mo, yung response capability. So, kailangan magtutugma yon. Ma-detect mo at makapag-responde ka. May mga times naman na ma-detect mo ay hindi ka makaresponde dahil sa alon o yung barko minsan out for repair. But most of the time, pag ma-detect hanggat maaari, nagre-responde tayo. Okay. Speaking of detect capability or detection capability, ano na ho yung mga latest? Ano na ho yung update? Ano na po yung mga karagdagang impormasyon natin natatanggap doon sa namata ng mga taga Puerto Princesa City ho kagabi, mga mag-aalas sa ispo ng gabi ho yun sa kanilang kalangitan na mistulang Bulalakaw, tapos ay linya ng usok na ho yung kanilang napansin at binabanggit na baka ito'y bahagi ng rocket launch na ginawa ng China. Yeah, alam mo yung na-report ng Western Command natin kahapon, may nakita silang smoke trail. And then, una paakyat, and then pababa, ang mga tao may narinig ng mga parang sonic boom, parang malakas na putok sa ere. Ito ay nag-coincide sa oras ng pag-launch ng isang rocket ng China na nabigyan naman tayo ng warning ng advice to mariners ng PSA, Philippine Space Agency. I think 30 o 29 July, nagbigay ng warning. So ito naman ay na-disseminate ng AFP, especially ng Western Command, sapagkat ang trajectory ay dadaan naman sa Westcom area. Meron bang meron ng mga paunang information na mga posibleng debris na makita, matagpuan sa ating teritoryo, Admiral? Yun naman ang tiniyak ng Westcom na after kahapon, nag-deploy sila ng aircraft, barko. Ngayong umaga, just to ensure na walang debris na maiwan, kasi ang debris pag sa dagat at medyo lalo pag malaki ito, ito yung hazard to navigation. Yung mga dadaang mga barko doon,
lalo pag hindi na makita, ay posibleng matamaan ito. Bagamat remote ang chance kasi sa lawak ng karagatan, minabuti ng Western Command na makaresponde sila. I think last night nabanggit ng Commander Westcom yun, that the first hour in the morning magpapadala ng barko doon No, kasi sa vicinity na oh, nahulugan. kasi habang nagkakausap tayo, may mga information na natatanggap ako na walang tigil sa pag-check. Yung Coast Guard, yung Wascom, pati ho ang Philippine Air Force kung kinakailangan na baka may makita sa mga karagatan na pwedeng kunin at alisin. Nalala ko lang yan dahil yung huling insidente na nagpakawala ho sila, anong year ba yun? Na naghilahan ng debris. Nalala niyo yung Admiral? Naghilahan ng debris ang Coast Guard at ang China sa nakitang bahagi yata yun na bumaksak na rocket din nila. Yes, may mga ganong instance in the past na may na-recover tayo, yung nakaraan, naghilahan sila, sapagkat pag sa mga ganun debris, marami tayong makukuhang kaalaman pag dinadaan natin sa masusing inspection. Mhm. Anyway, before yung bukod dyan sa usapin ng debris, ang concern, ano ho bang tansya ninyo? Kasi ito sa mga video nakikita pinapalabas natin ngayon sa radyo na TV pa. Ito ba'y nasa ating airspace? Pumasok ba sa airspace natin ito o malayo-layo naman at mataas lang kaya kitang-kita at dadinig pa sa ng mga taga-Palawan? Yes, although yung PSA, Philippine Space Agency, makapagbigay ng mas technical na description, Hawk, ito dumaan sa atin within our EEZ, eastern part of Palawan. Nahulog siya malapit sa may Tubataha area. Mhm. So makikita mo naman sa area, that was within our airspace. Alright. So, hindi ko lang mawari pero hindi magandang hindi maganda ang dating nito lalo-lalo na sa patuloy na pakikipag-usap natin na mapaigi ang ating sitwasyon sa China, Admiral. Yun naman ay, I believe, authorized naman yun at may kaukulang warning naman na binigay sa PSA. Alright. Kaya ang PSA nakapagbigay naman ng abiso sa atin. Anyway, siguro sa mga darating na mga oras patuloy tayo makikipag-ugnayan at sa ngayon wala pa naman tayo naririnig na balita na may mga maaring nangingisda at may bumagsak sa kanilang kanilalagyan. Mistulang bagay, galing sa langitan, wala pa naman ganun, Admiral. So far, wala pa namang binigay na report sa atin. Alright. Admiral, maraming salamat sa mga impormasyon na ito. Pero bago kita pawalan, kumusta naman po yung ating tropa ho raw ho pala sa Ayungin Shoal? Meron pa ho bang tensyon sa tuwing magsasagawa ng resupply mission ngayon, Aurora mission dyan sa BRP Sierra Madre? Alam mo, Bok Orly, yung ating mga tropa, hindi lamang sa Ayungin Shoal, pero pati sa Northern Islands at sa ibang kapuluan natin sa West Philippine Sea, mataas ang kanilang moral. Yung tension naman, paminsan-minsan meron, paminsan-minsan wala. But the overall posture is masaya ang ating mga tropa. Nakita nila yung effect ng ating modernization. Lalong-lalo yung naganap na joint patrol, joint sail with the Indian Navy. Yung ating dalawang bagong barko. Malaking bagay yun sapagkat yung mga ini-exercise na isang modern Navy ay nagagawa ng dalawang barko ng Philippine Fleet. So masasabi natin na ang mga kasundaluhan ng Philippine Navy in general, yung kabuuan ng Philippine Navy, mataas ang moral nila. Ano ho bang dating sa inyo, Admiral, dun sa ulat na yon na maaaring magkaroon ng mga joint mission, joint exercise sa West Philippine Sea ang Philippine Navy maging ang Indian Navy? Ito ay, number one, ito ay extension o pag-operationalize ng defense diplomacy natin. Kung mapansin natin, Bok, for the past year, 2 years, 3 years, malakas yung ating DND sa pag-come up with different agreements with different countries that support our stand sa West Philippine Sea. Yung ibang bansa, maliban sa lumagda ng more or stronger defense agreement, ay nagpapadala ng barko, eroplano at forces sa kalupaan para mag-exercise sa atin. Yung ginawa ng India just before the president went to India, nagpadala sila ng 3 barko dito, malalaki modernong barko na nakipag-exercise sa mga barko natin. It only shows na yung mga barko ng Philippine Fleet ay medyo moderno na at nakakasabay. Kung makita nyo yung mga nagawa ng mga activities, in the past hindi mo magagawa ito sapagkat wala pa tayong ganong kagamitan. Ngayon medyo we're almost at par at nakakatuwa naman, nakaka-boost ng moral sa ating mga kasundaluhan sa Philippine Navy.
Mabuti naman ko. Anyway, Admiral, kami pinapapasalamat siguro sa mga follow-up kaugnay niyang namataan ng mga taga Puerto Princesa, ng mga taga Palawan Kapot. Kami hingi ng follow-up, lalo na kung may karagdagang detalye mula sa PhilSA, yung Philippine Space Agency. Lalo't kung siguro kung may mga impormasyon silang may atid sa atin, sana naman kung nagkaroon ng pagbagsak kung ano mang dulot niyan huwag maapektuhan yung ating mga manging isda, lalo na sa loob ng ating teritoryo. Admiral Trinidad, maraming salamat. Pakidating na rin sa ating mga tauhan. Maraming salamat sa inyong patuloy na serbisyo, sa inyong pagbabantay sa ating teritoryo, lalo na dyan sa West Philippine Sea. At kumusta rin daw sa iyong mga kaklase sa PMA sa Basic Class of 91, sabi ni Colonel Bong Nebrija, huya! Thank you, Bok. Good morning. Wala naman, Bok, and welcome. Ang spokesperson po ng West Philippine Sea, AFP, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Hilingan, walang pinopro.